Jessica's POV. Walang dalawang salitang hinila siya ni Adam sa sasakyan nito at nag-drive patungo sa kung saan man siya nito dadalhin. Adam, kidnapping to ha? Tudyo na rito kahit nakakaramdam siya ng kaba. Alam ni Mama na ikaw ang huling kasama ko at para rin sa kalaman mo, hindi ako tutubasin nun. Alaws kaming arip. Aniya pa. That's okay. Bahagya siyang nilingon ni Adam at saka nginitian bago muling nagmaneho. So okay lang kahit hindi ako tubasin ni Mama sa'yo? Hindi rin naman kita ipatutubos. Bale walang sagot nito habang tutok na tutok sa daan ang mga mata. Hindi mo rin mabibenta ang kidney ko kasi may UTI ako. Yung puso ko naman, pusong bato. Ang iba ko pang internal organs, hindi ko sure kung healthy pa. Mahabang lahad niya pa bago sumandal at tinitigan si Adam. Sino na lang bibili at magtsatsaga sa akin ito kapag nagkataon? Me! Nilingon siya ng binata sabay kinindatan. You belong to me, Jessica. Sa akin lang. Yun naman pala. E di siya, sige. No choice naman na siya kundi ang sumamat magpakasal kay Adam. Isa pa, hindi naman siya pinilit nito at kusa siyang sumampa sa sasakyan nito. Bahala ng tadhana na magpa siya kung ano mangyayari sa kanilang dalawa. Pero sa ngayon, magiging makasarili na muna siya. Hahayaan niya muna ang kanyang sariling maramdaman ang kasiyahang si Adam lamang nakapagbibigay. Hahayaan niya munang lunurin siya ng kinatatakutan niyang pagmamahal. At kung sakali mang dumating ang panahon na magbagong ihip ng hangin, bahala ng tadhana kung saan sila dadalhin. Sa kaisipang yon, sumilay ang pinong ngiti sa kanyang labi. Marahan niyang hinaplos sa makintab at madulas na buhok ni Adam habang nagmamaneho ito. Ganito ba ang pakiramdam ng in love? Kasi kung oo, hindi siya magsasawang ma-in love, lalo na sa taong kasama niya ngayon. Adam, agaw niya sa atensyon nito. Hindi mo naman ako sasaktan, hindi ba? Tanong niya habang mariing nakatitig sa binata. Never. Wala ka naman balak magdagdag pa ng jowa habang tayo pa, di ba? Muli niyang tanong. Only you. Napangiti siya sa sagot nito. Ang gwapong lalaki pero mukhang kaya niyang i-under. Paano kung ayaw sa akin ng parents mo? Ipaglalaban mo ba ako? Sunod-sunod niya pang tanong. Ngayon niya lang naisip na baka nga may posibilidad na hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Adam. Bakit? Simple lang. Napakalaki ng agwat nila sa buhay. Sakali mang umabot sa ganong sitwasyon, bahagya itong lumingon sa kanya bago nagpatuloy. Hindi ka naman bibitaw, right? Depende sa sitwasyon, sagot niya bago nag-isip. Kung para naman sa kapakanan mo, then do me a favor. Putol ni Adam sa sinasabi niya. Whatever happens, don't ever let me go. Because I will hold you tight, Jessica. Only death can set us apart. Always remember that. Natahimik siya at maang na nakatingin na lang kay Adam. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot o baka naman natatai lang. Sa lalim kasi at kaseryosohan ng mga sinabi nito at tono ni Adam, parang hindi niya ma-absorb. Parang hindi siya makapaniwala na lalabas sa mga yon sa bibig nito. Na ang isang Adam Gafford ay kayang magbitaw ng ganong salita sa babaeng katulad niya lamang. Tinatanong niya tuloy ang kanyang sarili kung karapat-dapat pa siyang pahalagahan ng binata tulad ng sinasabi nito. Kung ano magiging wakas sa inumpisahan pa lang nilang kwento. Happy ending kaya? Tragic? O baka naman wala talagang sila sa dulo? Okay. Mahinang sagot niya habang pigil ang luha na huwag kumawala sa kanyang mga mata. Masaya siya pero nakakaramdam din ng bahagyang takot. Gusto niyang hayaan ang kanyang sarili pero ayaw niyang masaktan. Di siya pwedeng umiyak, dahil wala namang po pwedeng mapuntahan sa kanya kung sakali. Wala siyang po pwedeng pagsabihan ng problema at paglabasan ng sama ng loob, kaya naman, aasahan kong lahat ng sinabi mo, Adam. Aniya at umayos na ng upo at pumikit. Ibibigay kong buong tiwala ko sa'yo. Huwag mo sanang sayangin at sirain kasi ngayon lamang to. Sa kabilang banda, makalipas ang halos 2 oras na biyahe at dahil na rin sa traffic, narating nilang Olongapo pasado 4:00. Merong kakilala si Adam na attorney na siyang magkakasal daw sa kanila na roon ngayon. Ang hindi alam ni Jessica kung bakit mukhang napaghandaan na ni Adam ang lahat ng to. Kunot ang noong tinitigan niya, ang binata habang hawak naman ito ang kamay niya at matyagang naghihintay sa loob ng opisina ni Attorney Davidson. What? Maang namang tanong nito sa kanya. Kung titingnan mo, napakaamo ng mukha at hindi kayang gumawa ng kasamaan. Pero wag ka, nanunuklaw yan. Why do I feel like I will be murdered? Malalagot ka talaga sa akin kung hindi ka magsasabi ng totoo. Putol niya rito at saka tinaasan ng kilay. Umamin ka.
Planado mo na to, no? No! Nakamaang pa ring sagot ng binata. Bakit pala parang inaasahan ka na rito ni Attorney Davidson? Parang alam na niyang pupunta ka rito ngayon at magpapakasal. Sunod-sunod niya pang tanong. Parang may mali kasi talaga sa kinikilos ni Adam. Pakiramdam niya'y matagal nang alam ni Attorney Davidson ang plano ni Adam na pagpapakasal. Tumikim to at saka sinalubong ang tingin niya. Tipong sa sobrang pogi nito ay siya pa ang mahihiyang tumingin dito. Kaya naman binaling niya na lang ang kanyang paningin sa mesa. Actually, I've been here before. Attorney Davidson and I talked about something regarding my papers. Are you listening? Nagulat pa siya nang hawakan ni Adam ang pisngi niya at pilit siyang pinapaharap dito na mapansin itong di naman siya nakikinig. You are not listening, aren't you? Ngumisi na lang siya dahil huning-huni na siya sa akto. Hindi kasi siya interesado sa kai-English nito. Sumasakit na ang ulo niya sa kai-isip. Sorry mahal, mapapatawad mo pa ba ako kung nahihirapan akong i-absorb ang mga pinagsasabi mo? Napabuntong hininga na lang si Adam, tsaka marahang pinisil ang pisngi niya. Bakit naman hindi? Napangiti pa ito at ang magkabilang pisngi niya na ang pinisil. You're too pretty and I can't help myself but forgive you. Di inamin mo rin na maganda ako. Inirapan niya ito. Why? When did I tell you that you're not pretty? Balik tanong naman ito. Akmang sasagot pa sana siya na marinig niya ang pagtikhim sa likod niya. Otomatikong lumingon siya habang si Adam naman tumayo at nakipagkamay kay Attorney Davidson. I did not expect you to come here with a beautiful lady and tell me that you two wanted to get married. Bungad ni Attorney kay Adam. Napayuko naman siya dahil sa biglaang hiya na nadama niya. Alam ba to ng parents mo? The last time you came here tungkol sa visa at agarang pag-alis ang dahilan ng pagparito mo. Ngumiti ang attorney sa kanya bago muling bumaling kay Adam. Change your plan? Well, expect the unexpected. Simpleng sagot lang ni Adam saka umupo na ulit sa katapat na upuan ko. Si attorney may mga pinirmahang papel at saka pinakita sa kanila. Ipinaliwanag din ito ang mga nakapaloob doon upang malinawan din sila. Since kumpleto't na sa akin pang original mong papel, Adam, wala ka nang poproblemahin pa, anang attorney. At para naman sa'yo, Jessica po. Putol niya rito at saka ngumiti. Nyanitian din ito saka nagpatuloy. Just give me the complete details about yourself at ako nang bahala. Muli itong nagabot ng papel sa kanila ni Adam. Kailangan nyo lang pirmahan ang mga yan at mag-asawa na kayong aalis mula dito sa opisina ko. Giit pa nito. Attorney, wala po bang you may now kiss the bride? Hirit niya naman. Nang lingonin niya si Adam, pulang-pulang mukha nito at parang di mapakali sa kinaupuan. Pwede naman yun. Char lang po. Nag-peace sign na lang siya at saka inabot ang kamay ni Adam. Don't worry, mahal. Makakapaghintay naman ako eh. Tudyo na rito. Naiiling na tumawa naman si attorney habang si Adam halos magpadala na lang sa lupa dahil sa hiya. You got a strong woman here, young man. Tinapik ni attorney si Adam sa balikat at tumayo nang mabigay na sa kanilang ibang mga papel. Sana'y magsama kayo na matagal at hindi maghiwalay. Giit pa nito. Mabilis lang naging proseso dahil ang attorney na ang bahala sa mga papel nila. Kaya naman bago sila umalis ng opisina, kapwa pa sila kinamayan ni attorney at binate bilang newlyweds. Thank you, attorney. I just have one favor for you, ani Adam. Anything for you, Mr. Gafford? If that is so, then humayo kayo at magpakarami. Sa kabilang banda. Hindi pa rin siya makapaniwala na pumasok siya ng in a relationship sa opisina ni Attorney Davidson tapos umalis ng married. Goodness! Kung di lang gwapo si Adam baka nagdeklara na siya na ikalimang pandaigdigang gera. Ngayon lang tuloy nagsinkin sa isip niya kung paano niya ba sasabihin sa mama niya na may asawa na siya at kakakasal lamang ngayon. Malamang na raratratin siya noon. Pupupogi na naman siya ng pangangaral na kesyo hindi pa nga raw siya marunong maglaba ng undies niya ni magluto ng pagkain hindi magawa. Peste? Bakit ang tahimik mo? Biglang tanong sa kanya ni Adam na hindi niya naman inintindi. Marami siyang iniisip kahit aminado naman siyang hindi siya nag-iisip minsan. Hindi ako sanay na tahimik ka. It bothers me. Butter? Maag na napalingon siya kay Adam na nakatutok ang paningin sa daan habang nagmamaneho. Hindi siya sigurado kung tama ba ang dinig niya, pero parang ganun nga. Gusto mo ng butter? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod niyang tanong nang hindi siya sagutin ito at tamang napapangiti lang sa kanyang tabi. Mukhang sira lang.
Pasensya ka na ha, medyo lutang ako ngayon. Pero at least nadadaan naman sa ganda, no? Yeah, right. Bale walang sagot na lamang nito na may sinusupil pa rin ngiti sa kanyang mga labi. Mukha namang masaya si Adam sa mga nangyari. Kung titignan nga ito'y daig pa naka-jackpot sa loto pero siya napapaisip pa rin talaga. Sa kabilang banda, nang malapit na sila sa mismong gate ng bahay nila, napansin niya ang bulto ng lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Nakatayo to sa malit na gate at mukhang di alam kung tutuloy ba ito o hindi. Nakamaong short hanggang tuhod, light pink na t-shirt na may mukha ni Patrick na starfish sa harap at naka-low cut na sapatos. Kumikinang din ang silver stud earrings ito sa kanang tenga tuwing matatamaan ng kistap ng araw. Pero higit na kaagaw sa atensyon niya ay ang taas ng noon nito. Tumutubo ng buhok ni kalbo. Teka Adam, ihinto mo na rito. Bumagal ang takbo ng sasakyan at inihinto nga nito sa gilid malapit sa mas malaking gate nila. May pepektosan lang ako. Giit niya pa bago nagmamadali ng bumaba. Hindi na niya hinintay pa si Adam nang pagbuksan siya ng pinto. Hindi niya na nga rin pinagkabalahan pang alamin kung bababa ba ito o hindi. Hoy kalbo! Kaagad niyang sigaw sa kaibigan niyang si Francis na mapagtanto niyang ito nga ang lalaki. Anong ginagawa mo rito sa teritoryo ko? Hi, sweetie pie. Nakangiting bati naman ito sa kanya at saka lumapit at pinanggigilan ng pisngi niya. Long time no look ka. How's buhay? Life pa rin ba? Nakagamit ka? Balik tanong niya naman dito at saka marahas na tinanggal ang kamay nito na nakakurot sa magkabila niyang pisngi. Ano ang ginagawa mo rito? Huwag mong sabing pinopormahan mo si Aling Marites. Ang dakilang chismosa dito sa barangay namin? O nagtatangka kang pasukin ang bahay namin kahit wala ka namang mapapala at mapapahiya ka lang? Lo! Nagkamot to ng batok na gawain ito tuwing may problema o kaya naman nahuli sa akto. Sagot! Kung hindi sisikmuraan ko yung noo mo. Paranakot niya pa rito. Eh kasi Jess, ano kasi, nawala yung wallet ko. Nagyukuto ng mukha na para bang hiyang-hiya sa mga pinagsasabi nito. Uutang sana ako ng pamasahe sa'yo, kaya dito ako nagpunta sa bahay ninyo. 3 oras na ako mistulang gwardiya nito sa gate ninyo pero anak ng tipak lang naman, Jessica. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nanggaling? Kumunot ang noon niya sa pagbabago ng tono nito. Yung anak nating si Tagpe, kanina ka pa hinihintay. Si Batik naman iyak ng iyak dahil nga gutom na. Tapos ako na asawa mo hindi mo lang iniwan ng pera para pamasahe. Paano ko pupunta ng trabaho nito? Paano ako mabubuhay kung Excuse me? Naputol ang pagdadrama ni Francis nang mula sa likuran niya, biglang nagsalita si Adam. Tulad ng dati hindi niya namalayang tumabi ito sa kanya at lumapit. Ganon din siguro ang bugok na si Francis na papasa ng best actor sa kapestihan. Do you need something? Muli nitong tanong kay Francis bago siya hinila papalapit dito. Namula naman ang mukha ni Francis dahil sa kahihiyan. Kaya naman napapangiwing tatalikod na sana ito. Hinila niya lang sa tenga. San ka pupunta? Inila rin ang kamay ni Adam upang tumuloy na sa loob ng bahay nila. Mahirap na at baka lumabas sa mga chismosa. Pagpasensya mo na tong si Francis. Kulang to sa aruga kasi. Di mahal ang mga magulang niya. Hoy! Paninirang puri yan ha? Angal naman ng kaibigan. Mahal ako ng mga magulang ko no? Ako lang naman kasi ang nag-iisa nilang anak na gwapo. Sa presinto ka na lang magreklamo, kalbo. Aniya at nagpauna ng tumuloy sa loob ng bahay nila. Si Adam na nagsarado ng gate nila habang si Francis naman parang asong nakabuntot lang sa kanya. Jess, makikiinom na rin ako ha? Yung may kulay sana kung pwede? Hindi niya na pinansin ang ambisyosong si Francis na makikiinom na nga lang, magre-request pa ng may kulay. Ang lagay siya pa palang mag-a-adjust? Nang lingonin niya naman si Adam sa likuran, tahimik lang to, habang nakasunod na rin sa kanila. Ma! Sigaw niya pero wala naman ang mama niya. Ma! Umalis ang mama mo kanina, nakita ko. Giit ni Francis. Kundi baga naman 1 kilo't kalahating peso talaga. Hindi man lang nito kagad sinabi sa kanya. Nasayang lang tuloy ang 3 laway niya na tumalsik kasasigaw. Bakit di mo sinabi kaagad? Angil niya rito. Nagtanong ka ba? Ganting sigaw naman ito bago nagtungo sa kusina nila at nagbukas ng ref. Ba yan, Jess? Punong-puno ang ref ninyo ha. Hindi ako makapili anong kukunin ko. Lumapit siya rito at sumilip din sa ref nila. Na makitang walang laman yon maliban sa 4 na itlog na mukhang nanginginig na at 1 pitsil ng tubig, napangiwi na rin siya. Sorry ha,
Wala pang ayuda eh. Mapapatawad mo naman ako, di ba? Eksahiradang sambit niya at saka kinuha ang pitsel ng tubig. Oo naman, ikaw pa ba? What took you so long? Maya-maya'y tanong ni Adam na ikinabigla niya. Muntik niyang nakalimutan, narito nga palang lalaki. Este ang kanyang asawa. Sorry, mahal. Nakangiting sagot niya. Yung patay gutom ko kasing kaibigan, nangangalkal sa ref namin na wala namang laman. Hinila niya si Francis na sa kabiglaanan, hindi na natuloy ang pag-inom. Francis Pineda nga pala, kaibigan ko. Sumaludo naman si Francis kay Adam na kinairap niya at saka pinagpatuloy ang pag-inom ng malamig na tubig. Ito naman si Adam Gafford, her husband, pagtatapos nito. Dahil sa sinabi ni Adam na ibuka ni Francis ang tubig na iniinom nito, kanda ihit pa ito sa kauubo at halos mamula na ang buong muka at ang leeg. Sabihin mo lang kung mawawala ka na, para maitapon kita kagad sa labas ng bakuran namin. Wala akong pampalibing sa'yo kaya naman pilitin mong mabuhay. Tudyo niya rito at saka pinektosan ito sa noo. Asawa? Tanong nito sa pagitan ng pag-ubo, habang pilit na sinusuri si Adam. Gumagamit ba tong atabs mo, Jessica? Asawa raw eh. Hindi ka pa nga marunong maglaban ng undies mo at magluto, mag-aasawa ka na? Akala niya sa mama niya maririnig ang salitang yon. Yun pala kay Francis. Bida-bida ang peste. Sa maniwala ka't sa hindi, hinila niya si Adam at pinulupot ang braso niya sa bewang nito. Oo, may asawa na ako. Mas gwapo sa'yo. Get niya pa? Dyan naman ako hindi papayag. Na may asawa na ako? Nagtatakang tanong niya. Na mas gwapong asawa mo kaysa sa akin. Bale walang sagot naman ito. Alam mo kasi ang kagwapuhan depende sa tumitingin. Natural in love ka, kaya gwapo siya sa paningin mo. Pero ang totoo, mas gwapo pa rin ako. Dumukot siya sa bulsa ni Adam at nang makuhang wallet nito, agad siyang kumuha ng 100 at iniabot kay Francis. O ayan, 100. Lumayas ka na't maghanap ka ng taong makikinig sa pinaglalaban mo. Tinulak-tulak na pa ito paalis hanggang makarating sila sa gate. Marami pa tong tinatanong sa kanya pero ni isa, hindi niya na sinagot. Nang tuluyan itong makaalis ay muli na siyang bumalik sa gate. Marami pa itong tinatanong sa kanya. Ganon na lamang ang gulat niya na makitang nakatayo si Adam sa mismong pinto nila at seryoso nakatingin sa kanya. Who's that guy? Kuryosong tanong nito. Si Francis nga, kaibigan ko. Sagot niya at saka ito tinaasan ng kilay. Huwag mong sabihin na nagsiselos ka sa bugok na yon. Napabuntong hininga na lang si Adam at saka pinilig ang noon nito. Nang muli itong tumingin sa kanya ay malamlam na ang kulay asul nitong mata na kanina'y seryosong nakatingin sa kanya. You're mine, right? Muli nitong tanong sa mababang tono. Opo. Hindi niya na napigilan na lapitan to at yakapin. Sayong-sayo lang. She felt him sigh in relief. At hinagkan ang noon niya bago ito nagsalita. Then I'm not jealous, as long as you are mine, love. Sa kabilang banda, I'll call you later. Tumango lang si Jessica at saka kumaway nang tuluyan na makatuloy si Adam sa sasakyan nito. Ayaw niya pa nga sana itong pauwiin dahil wala ang mama niya at gusto niya pa itong makasama ng mas matagal. Kaya lang tumawag ang ama nito at sinabihan itong pumunta sa opisina ng GGC. Hindi niya naman maaaring pagbawanan ng asawang wag pumunta at magtagal pa sa bahay nila. Mukha rin kasing importanteng tinawag ng ama ni Adam kaya naman dali-dali din tong umalis. Huwag kang mag-emo, hindi bagay sa'yo. Singhal niya sa kanyang sarili at tumuli na sa loob ng kanilang bahay. Nang tignan niyang orasan, 3:00 pa lang ng hapon. May 4 na oras pa siya para makapagpahinga bago pumasok sa Club V. Kahit sinabihan na siya ni Adam na wag pumasok at mag-resign na sa Club V, ay hindi naman po pwede. Kung gagawin niya yun, paano na lang ang mama niya? Ang bayarin nila at pangangailangan sa araw-araw. Hindi siya po pwedeng tumigil sa pagkembot sa gabi dahil malamang titirik lang ang mata nila ng mama niya sa gutom. Na makatuloy siya sa bahay nila, nagtungo siya kagad sa kusina. Nagugutom na siya at wala pa ring sinaing na madadatnan ang mama niya pagka-uwi nito. Kaya naman siya na magkukusa na lagi namang nangyayari. Kumakto kasi ang mama niya parang walang anak at umaas ng dalaga. So, may asawa ka na nga talaga? Ay, kabuti! Sigaw niya bago nasapo ang kanyang tapat ng puso. Gulat na gulat niyang tinitigan si Adam na ngayoy prenteng nakaupo sa upuan na sulok ng kanilang lamesa. Nakataas pa ang pahabang nakakrus ng mga braso sa dibdib nito. Peste ka, anong ginagawa mo rito? Gulat pa ring tanong niya. Pinalayas na kita kanina pa, di ba? Bukas ang pinto niyo sa likod kaya doon na ako dumaan.
Bali walang sagot naman ito habang nakatingin din sa kanya. Wala kasi akong tiwala doon sa atabs mo eh. Malay ko ba kung may masamang binabalak yun sa'yo? Mabuti nang sigurado mulala ka pa naman. Giit pa nito. Pakiramdam niya umusok ang tenga niya at may invisible na apoy na lumalabas sa ilong niya dahil sa pagsabi nitong mulala siya. Palibasa kinulang sa aruga ang pesting lalaki, kaya naman masakit kung magsalita. Ang kapal naman ng labi mo para sabihan akong mulala. Nilapitan niya ito at saka walang awang sinabunutan. Ngunit nang hindi niya masabunot ang buhok nitong wala pang half-inch na tumutubo, kinalmot niya na lamang. Aray ko naman, Jess! Pilit na hinuli ni Francis sa mga kamay niya, tsaka siya kinulong sa bisig nito. Pero di nga, Jess, asawa mo na yon? Nagpakasal kayo? Kailan pa? Saan? Tsaka bakit di ako imbitado? Di ko tuloy natikman ang Shanghai na handa niyo kung meron man. Sunod-sunod pa nitong tanong. Umupo siya sa kandungan ni Francis habang ang lalaki pinatong ang mukha sa kanyang balikat. Ganon silang maglambingan, walang mali siya dahil matagal na silang magkaibigan. Oo nga, sagot niya tsaka hinawakan ang taas ng noo nito na parang bolang kristal. Kanina lang kami nagpakasal, doon sa kakilala niyang attorney. Sa attorney rin daw ang bahala mag-asikaso ng papel namin. Alam ba yan ni Tita Judy? Muli nitong tanong sa kanya. Tumayo siya mula sa kandungan nito at kumuha ng baso. Bigla siyang nauhaw dahil sa mga tinatanong sa kanya ng kaibigan. Matagal na itong osesero pero ngayon nahihimigan niya ang pag-aalala sa boses nito. Hindi pa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Baka kalboy na ko ni Mabuti naman pala at advance ka mag-isip. Putol pa nito. Dahil kung ako lang ang papa mo, malamang kakalbuhin talaga kita. Tapos ibibenta ko sa parlor ang buhok mo sa malaking halaga. Napangisi siya at saka tumingin kay Francis na may bahagyang lungkot sa mga mata. Kaso hindi ka ang papa ko, kaya sorry ka na lang. Wala naman kasing pakialam ang ama niya sa kanya. Hindi nga yata alam nito na sa isang linggo na ang debut niya. Mabuti pang ate Rosa niya laging ipinagmamalaki ng ama niya tuwing napapagawi ito sa bahay nila. Ni minsan hindi niya narinig sa ama na proud na ito sa kanya. Nung kaarawan nito at sinurpresa niya, hindi man lang siya pinansin. Ni hindi siya tinignan at pinatuloy sa loob ng bahay ng mga to. Nasayang lang effort niya. Nasayang ang perang pinagpaguran niyang ipunin, mabili lang ito ng regalong mamahalin. Mabuti na lang din at hindi ako. Halos pabulong na sabi ni Francis na ikinalingon niya. Ayokong magkaanak na magpapasakit sa utak ko, no? Giit pa nito at saka ngumiti. Kahit maganda ako? Pabirong tanong niya. Mapag-uusapan naman siguro. Ayan, dyan ka magaling eh. Putol niya rito at piningot ang tenga nito. Tumayo na siya at nagsimulang magsaing. Anong oras na rin kasi at wala pa silang kakainin? Wala na rin siyang time para makipag-asaran pa kay Francis. Wala naman kasi siyang mapupulot na aral sa lalaki. Habang abala siya sa kusina, abala naman si Francis sa pampapalikot sa cellphone niya. Wala namang password yun. Wala rin naman tong mapapala doon eh. Jess, may tumawag sa cellphone mo. Maya-maya ay sigaw niyo to. Di niya napansin yun dahil nasa punto na siya ng buhay niya kung saan nagigisa siya ng sibuyas at bawang. Gustong-gusto niya pa naman ang amoy na yon. Sweetie Pie, sinagot ko na. Muling sagot nito. Busy siya kaya naman bahala na si Francis sa buhay nito. Malamang naman yung mga customers na walang magawa lang ang tumatawag sa cellphone niya. Di naman sumasagot. Bulong ni Francis nang nasa likuran niya na. Patikim nga yung luto mo kung pasado na. Giit pa nito at saka niya hinarap. Kinuha ang cellphone na hawak nito at saka binigay dito ang sandok na hawak niya. Nang tignan niya ang cellphone tapos na rin ang tawag. Tinignan niya ang number na ginamit ngunit hindi naman nakarehistro, hindi rin pamilyar sa kanya. Ang alat, peste! Napalingon siya kay Francis na hindi maipintang mukha dahil sa alat daw ng luto niya. Kapal talaga ng mukha, titikim na nga lang may gana pa magreklamo. Sorry hindi mo na ba ako mapapatawad? Inirapan niya ito at tinalikuran. Tapos na siyang magluto kaya naman oras na para mag-beauty rest siya. Jess, uwi na ako. Peste ka, kanina pa sana. Singhal niya rito. Wala ka namang naitulong sa akin for today's video. Nilait mo pa ang luto ko. Angil niya pa. Nilapitan siya ni Francis at sa pagkabigla niya, ginawaran siya nito na mabilis na hagkan sa pisngi. Pakiramdam niya tuloy tumigil ng ilang segundong oras at wala siyang ibang madama kundi ang init ng labi ni Francis na lumapat sa pisngi niya. Matagal na ng crush si Francis pero nitong mga nakarang linggo nabaling ang atensyon niya sa iba. Si Adam ang naging sentro ng atraksyon niya at doon niya palang napagtanto na hindi ganon kalalim ang paghangang nadarama niya para kay Francis.
Pero bakit ngayon parang may iba? Pakiramdam niya nagtataksil siya sa kanyang asawa kahit alam niya namang walang mali siyang paghagka ng kaibigan sa pisngi niya. Kagad siyang lumayo. Sinamaan ng tingin si Francis. Hindi ka na pwedeng humagkan sa akin ha, baka magselos pang asawa ko. Napangisi naman si Francis, saka kinurot ang pisngi niya. Paki ko naman sa asawa mo, kahit bagarit pa siya ng libo-libo ako pa rin ang una nakahagkan sa'yo. Anito at tinalikuran na siya. Hanggang sa tuluyang mawala si Francis sa paningin niya, hindi pa rin siya kumilos mula sa kinatatayuan niya. Para bang nablangko ang isip niya at saka lang bumalik ang diwa niya nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya yung nakita niyang numerong tumawag kanina, ang muling tumatawag ngayon sa cellphone niya. Kunot ang noong sinagot niya yun at inintay magsalita ang nasa kabilang linya. Ngunit makalipas na ilang sandali na wala siyang narinig, siya na ang una nagtanong. Hello? Sino ka bang istorbo ka at saan mo naman nakuha ang number ko? Galit na tanong niya at balak na sanang puturin ang tawag. Ngunit na magsalita ang mga nasa kabilang linya, bumilis ang tibok ng puso niya at natigilan nang marinig niyang pamilyar na boses nito. Are you with someone? Cherry, are you still there? Nahilot ni Jessica ang kanyang sentido nang muling marinig ang boses ni Adam. Hindi siya nagkakamali at alam niya ang kanyang asawang si Adam ang nasa kabilang linya. Hindi to galit at wala din siyang mahimigang kakaiba sa tono nito, pero hindi rin siya mapakali. Ayaw niya magsinungaling pero hindi niya rin naman alam kung paano niya sasabihin na halos kakaalis lang ni Francis sa kanila. Ayaw niyang magselos to sa kaibigan niya na pakiramdam niya pinagsisilosan ni Adam. Hello? Kinakabahang nag-alibay na lamang siya kahit nga ba alabag sa loob niya. Hello Adam, ikaw ba yan? Choppy ka, hindi kita masyado marinig. Tawag ka na lang ulit. Toot, toot, toot. Kagal niyang pinutol ang tawag at nahahapo, napaupo sa kanilang sofa. Napakalakas ng tibok ng puso niya. Para ba yung naghahabulan ng 1,000 kabayo dahil sa kaba? First time niya magsinungaling kay Adam at hindi na dapat yun maulit pa. Hindi niya pa kasi lubusang kilala ang lalaki. Kahit na nga ba mabait to sa kanya at ngayon ngay asawa niya na, ayaw niya pa rin subukan ng pasensya nito at baka bigla tong magbago sa kanya. Tumigil ka nga, Joseph. Malakas na sigaw ng mama niya. Napatayo siya takmang sasalubungin sana ng kanyang mama na mapansin niyang may kasama tong iba. Matangkad, matikas ang pangatawan, matangos ang ilong at mapusyaw na berde ang kulay ng mga mata. Joseph, ang manloloko niyang ama na walang ibang ginawa kundi saktan at paasahin ng mama niya. Kusang sumili ang mapait ng ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa kanyang ama. Sa edad nitong 40 anyos, magandang lalaki pa rin to. Magaling din pumorma at may hawig kay Ian venerasyon kaya naman marami tong nalolokong babae. Pagbigyan mo na ako, Judy. Ang tagal na nating hindi ginagawa yun. Niyakap ng ama niya ang mama niya mula sa likuran, sabay hagkan sa balikat. Ni hindi yata napansin ng mga tong naroon siya at tila nanonood live dahil sa dalawa. Kahit isa lang, Ma! Agaw niya sa atensyon ng dalawa. Agad namang binitawan ng ama niya ang mama niya na parang nahihiya dahil nahuli niya mga ito na naghaharutan. Nakaluto na po ako. Kumain ka na't magpapahinga na ako. Jessica anak, narito ang papa mo. Pakihanap na lang ho yung paki ko. Putol na rito at saka tumalikod na. Kita mo na nga, Judy. Lumalaking walang galang ang batang yan. Dinig niyang sigaw ng papa niya. Hindi mo yata nadidisiplina ng maayos yung anak mo. Si Rose ni hindi ako kayang sagutin ng ganyan. Hindi tulad niyang si Jessica. Rose na naman. Kung ate Rose na naman palang paborito nitong anak, di doon siya. Hindi yan naman kailangan ng ama dahil kahit kailan, hindi naman to naging mabuting ama sa kanya. Ni hindi nga rin siya nito tinratong anak, kaya naman asa pa siya. Manalangin ka na lang pa. Baka sakaling magmilagro at magkaroon ako ng respeto sa'yo. Ani niya sa sarili at tuluyang tumuloy sa kanyang silid. Di na siya naligo dahil nawalan na naman siya ng gana. Total maliligo din naman sa mamaya bago pumasok ng club fee. Kaya naman diretso na siyang humiga sa kama. Kinalikot niya lang din ang cellphone niya at sinave ang number ni Adam. Nagtataka rin siya kung paano nakuha nitong number niya at napapaisip kung narinig ba nito si Francis kanina. Akmang ilalagay niya sa bedside table ang kanyang cellphone nang biglang tumunog iyon. Bagya pang nagulat na mabasang kaka-save na pangalan doon, nakakalagay niya lamang, My love, bulong niya.